John chapter 17 verse 1 and to the following verses. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatin mo ang iyong anak upang luwalhatin ka rin ng iyong anak. Yamang binigyan mo siya ng pamamahala sa lahat ng tao, upang mabigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos, at si Hesus Kristong sinugo mo. Niluwalhati kita sa lupa, at tinapos ko ang gawain ipinagagawa mo sa akin. Kaya't luwalhatiin mo ako ngayon ng iyong sarili, Ama, sa kaluwalhatian taglay ko sa iyong piling bago pa man nilalang ang daigdig. Okay, we read until verse 5. Doon po kami tumigil sa ating pag-aaral nung pong last Wednesday. Ang John chapter 17, we find here, with the exception of these passages which describes the suffering, the atoning death, the triumphant resurrection of our Lord Jesus, the 17th chapter of the Gospel of John may be the most holy place of the Scriptures. Ating pong masisumpungan dito maliban sa mga talata na ipinaliliwanag ang paghihirap, ang kamatayan, ang matagumpay na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang kabanatang 17 po ng Ebanghelyo ng San Juan ay ating masasabi, ito po ang pinakabanal na lugar ng kasulatan. At aking pong babanggitin sa inyo ang balangkas or the outline na kung paano po ating pag-aaralan or the points in this chapter. We find here the great love of Messiah for His disciples. Ating masusupungan dito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga alagad. The attitude with which a man or a woman of God should face physical death. Ano pong magiging asal ng isang makadiyos na tao sa kanyang pagharap sa kanyang pisikal na kamatayan? The divinely ordained wall which separate the church from the world. Meron pong isang banal na itinalagang pader na naghihiwalay sa iglesia sa sanglibutan. And the glorious destiny of the saints, which is perfect union among themselves in the Son and in the Father. At ito pong maluwalhating kainatnan, the destiny of the saints, which is the perfect union. It is not heaven. Hindi po ang kalangitan. Ang kalangitan ay isang lugar lamang. It is only an environment. Without the presence of Jesus, heaven is nothing. Amen? Kung wala po ang presensya ng Panginoon, kalangitan ay walang kabuluhan. Yan ay karagdagang pagpapala lamang ng Diyos sa atin. So, heaven is not our goal. Heaven is not our destiny. Ang destiny, ang kainatnan ng mga banal is perfect union in the Son and in the Father. That is our goal, to be conformed in the image of His Son, na tayo po ay lumago sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo at makipag-isa, makipagpisan sa Kanya. Alam niyo po, kapag yan ang ating goal, ang mga bagay natin minimiti ay karagdagan na lamang. Amen? Kapag ang naging goal natin ay makarating sa langit, we are missing the point. Parang lumilitaw, nagiging materialistic pa rin tayo. Makasarili. Ginto ang hinahanap sa kalangitan, ginto rin hinahanap sa lupa. Ang laman ng puso ay puro ginto. Kaya minsan laman ng ating puso ay matigas. Dahil ang ginto ay matigas. Hindi na tayo nakakadinig sa Diyos. So right now, my brethren, it's high time na palitan na natin ang ating mga goals.
Our goal is to be conformed into the image of our Lord Jesus and in perfect union with Him. Ang lahat ng nakaunaw ay magsabi ng amen. Okay. Tayo po ay magpasimula sa verse 1. Sinasabi, let's start on reading this chapter. Huwag niyo pong alisin yung mga Bible dyan. Ating pong himay-himayin ang mga talata sa chapter 17. Let us start from verse 1. Those words spake Jesus and lifted up His eyes to heaven. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit. Bakit hindi po siya yumuko at ipinikit ang kanyang mga mata gaya natin kapag tayo ay nananalangin? Bakit hindi ito ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Alam po ninyo, perhaps God was so close to Him and heaven was so real to Him that He could see into heaven. Baka po ang Diyos ay napakalapit sa Kanya. Truly, ang Diyos ay napakalapit sa Kanya at ang kalangitan ay napakatunay sa Kanya na Kanyang nakikita ang looban ng kalangitan. Kaya hindi niya sinara ang kanyang mata, kundi siya tumingala sa kalangitan. May God grant to us that we too may set our hearts and minds on things above, until we indeed are walking in heavenly places in Messiah Jesus. Na sana po'y pagkalob sa atin ng Diyos na tayo rin ay ituon natin ang ating mga puso at kaisipan sa mga bagay makadiyos, hanggang tayo rin ay makalakad doon sa kalangitan sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin ang ating pababasa. And said, tandaan po ninyo, ang chapter 17 na ito ay panalangin ng ating Panginoong Jesucristo bago siya mamatay at ipako sa krus. He's praying to the Father and said, Father, the hour is come. Father, the hour is come. At nagsabi po si Jesus ang nanalangin, Ama, dumating na ang oras. Dumating na ang oras. Isa po sa mga ebidensya na tayo ay nagiging spiritually mature. Alam po ninyo, kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, yun po ay isilang tayo sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayo po ay bagong silang, sanggol. Subalit, hindi pa rin ang lubos na kalooban ng Diyos para sa atin. Ang nais ng Diyos, tayo po ay magpatuloy pa sa ating buhay Kristiyano hanggang tayo po ay nagiging mature, lumalago sa ating pananampalataya. Kaya, ang isa pong ebidensya na tayo po ay lumalago sa ating buhay Kristiyano is the strengthening of our awareness of the Lord's timing. Yun po ang isang ebidensya na tayo lumalago sa buhay Kristiyano. Na tayo po ay lumalakas sa ating pagkaalam, sa ating pagkaunawa, sa timing, sa oras ng Panginoon para sa ating mga buhay. Amen? Meron na tayong pagkaunawa, pagkaalam. We are aware. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanyang Ama, the hour is come. Ang oras ay dumating na. Subalit, habang tayo po ay immature, mga sanggol pa sa pananampalataya, may malaking, o aking masasabing, laging posibilidad na tayo po ay laging nagmamadali, subuking gawin at tapusin ang mga bagay na hindi natin kasama ang Panginoon, na hindi pa oras ng Panginoon. Alam po niyo, kapag ako nangangaral sa inyo ng ganito, ipinapangaral ko rin o aking sinesermonan ang aking sarili. Kaya ito po nga ating nagiging tendency. Nagmamadali subukan, gawin at tapusin ang mga bagay. Dahil na rin tayo po ay ignorante sa timing ng Panginoon at sa kalooban ng Panginoon kung anong oras na nais niyang maganap
ang mga bagay. But as we grow in grace, habang tayo po lumalago sa pananampalataya, we come to understand that there is a time, a season for the events of the kingdom of God. Habang tayo lumalago sa biyaya, tayo po ay maabot sa pagkaunawa na merong panahon, merong oras para sa mga pangyayari sa kaharian ng Diyos. It is not time of the exalting of the saint, but the humbling of the saint today. Ito po nga aking napapansin. Maraming mga Kristiyano ngayon pinipili na parabang nire-revive ang Joel's Army. Nagpupulong, pinapadidinig ang kanilang tinig sa sanglibutan, sa pamamahalan, sa iba't ibang bansa. It is not time for that. Hindi ito panahon na para itaas ang maraming mga Kristiyano. It is time for humbling the saint today. Ibinababa ng Diyos ang maraming Kristiyano in preparation for the great revival that's mounting up in intensity. Bago ipagkaloob ng Diyos ang revival na ito, ang dakilang pagkilos niya sa ating kalagitnaan, He must humble us first. At ano pong dinalangin ng Diyos, ituloy natin ang ating binabasa. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Luwalhatin mo ang iyong anak, upang luwalhatin ka rin ng iyong anak. Ang Mesiyas po ay binabasya sa buhay, lalong ginawa siyang mababa sa kanyang kamatayan. He walked as a humble poor man among men, having no beauty that we should desire him. In his death he was displayed as an object of ridicule. Ito pong naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit ngayon, si Jesus na Mesiyas, siya ay itinaas. He was glorified, magnified, and exalted. Siya po'y dinakila, dinawalhati sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Alos po sa kasaysayan ng mundo, ito po'y binubuo ng mga pagtugon ng mga tao sa ating Panginoong Jesus. Halos po ang kasaysayan ng mundo, lalo po in the past century, Jesus was glorified sa maraming buhay ng mga tao, sa nakaraan ng mga siglo. Halos ang kasaysayan ng mundo ay binubuo ng pagtugon nila sa ating Panginoong Jesus. Gaya po ng mga cathedrals, sa mga churches are found on every continent. Halos buong sanglibutan ay meron kang masusumpungan ng mga iglesia patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga literature, kung yung babasahin ng mga textbook natin, ay ito po'y napupuno ng maraming mga bagay, mga references patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. In music, sa musika sa Beethoven, mga dakilang composer at iba pa, they were inspired by God. Halos sa mga awit ay nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos. In art, the great artists, Michelangelo at iba pang mga artists, ay they paint the Last Supper at iba pang mga bagay in reference of our Lord Jesus Christ. Kaya, all of this, literature, music, and art abound with references to Messiah Jesus. Ang pagpaparangal at pagdakila sa Mesiyas, ang naging resulta po nito ay pagpaparangal at pagdakila sa Diyos Ama. Hindi po nadinig yun? Ang pagpaparangal at pagdakila ng Mesiyas, ang naging resulta po nito ay pagpaparangal at pagdakila sa Diyos Ama. Messiah leads the people to the Father. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas, ay dinadala niya ang mga tao sa ating Ama. But this is not consistently true of Messiah's believer. Ito po ng aking napansin. Hindi po natin tunay na masusumpungan ito sa mga nagsasabing tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo.
Sometimes we seek Messiah's glory so that we may glorify ourselves. Ito po nga aking napapansin. Minsan natin hinahanap ang kalwalatian ng Mesiyas, pero actually, para magbigay ng kalwalatian, kapurihan sa ating mga sarili. The mature saints, ang isang banal na malago sa kanyang pananampalataya, he lives only for the glory of Messiah Jesus. Nandiyan ba kayo? Siya'y nabubuhay lamang para sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya to God be the kingdom and power and glory forever and ever and ever. Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, tuloy po natin ang ating binabasa sa John 17. As thou hast given him, what verse is this? Verse 2. As thou hast given him power or authority over all flesh. Yamang binigyan mo siya ng pamamahala sa lahat ng tao. Sino ang nagbigay ng pamamahala? Ang Ama. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Yamang binigyan mo siya ng pamamahala o otoridad sa lahat ng tao. Si Jesus ay paghahari niya ang lahat ng mga tao dito sa sanglibutan. Listen. Si Jesus, pag-aari niya ang lahat ng mga tao dito sa sanglibutan. Taglay niya ang pamamahala, ang otoridad sa ibabaw ng lahat ng tao. Kailangan po natin paghawakan ang katotohanan na ito na mahigpit sa ating kaisipan, lalo na po sa mga dumarating na mga araw na ito. Dahil po sa dakilang espiritual na kadiliman na kahit nasa kasalukuyan ay dumarating na sa ibabaw ng sanglibutan. Kaya kailangan po natin paghawakan ang katotohanan na ito. Atin po makikita ang mga masasama, the self-seeking, ang mga taong ang hinahanap ang sariling kalooban at kapakanan nila. Atin pong masusupungan, in this hour, the self-seeking wicked men vying with one another for preeminence. Ang mga taong pong ito ay nakipag-agawan ang bawat isa para sa kadakilan. Each man hoping that other people will think of him as God. Ito po nga kinapapansin ng mga tao ito, ang bawat sa kanila ay maasa na sa isipan ng mga tao ay ibilang sila ng isang Diyos. Dahil po sa mga katuruan na ating tinatanggap ngayon, na gaya pong sinabi kanina sa Sunday School. Even yung ating nakilala mga great preachers sa Amerika ngayon, na sinasabi nila, si Jesus ay nasa sa inyo. As you are reflecting Jesus in your life, so, ito kanilang sinabi, hindi, alam po ninyo, nakakakilabot ang kanilang sinasabi. Aking panahon sila, dear men of God, but one of the tools, gaya na nga sinasabi sa inyo, ginagamit sa Satanas, is deception. Na kanilang sinasabi, ngayon si Kristo ay nasa sa inyo, now, you are God, sabi nila, this false prophet, na ating nakikita sa mga television, na kayo ay Diyos, sabi nila, dahil si Kristo ay nasa sa inyo. See, sa lahat ng aspekto ng ating buhay, ng ating kaaway, ang kanyang ginagawa upang tayo may baksak. Ito po ang ginagawa at ang kadiliman, spiritual na kadiliman ay tumitindi sa ating kalagitnaan. Alam po niyo, this striving for mastery shall continue in the world and in the churches. It will continue. Ito pong pagpupunyagi na maging Panginoon ay magpapatuloy sa loob ng iglesia, nagsasabi sa limang Kristiyano at sa sanglibutan. Until God permits. Until God permits.
hanggang ito ay pinahintulutan ng Diyos. Hindi na rin magtatagal, mayroon isang tao, at ito po yung aking napapansin, lahat ng mga bagay nangyayari ngayon sa ating kalagitnaan ay naghahanda. May isang tao na biglang lilitaw sa ating kalagitnaan, lahat ng kanyang daan ay nakahanda na. A Satan-filled human being. Ang isang taong puspos ni Satanas. He will sit upon the mercy seat in the temple of Jerusalem. A human who works miracles. He will deceive many, even most of the elect. He will work miracles. He will deceive many by helping and supporting them. Kaya sinasabi po sa Daniel chapter 8 verse 25, and by peace or ease and prosperity shall destroy many. Yan po sinasabi sa book of Daniel. Sa pamagitan po ng kapayapaan, ginhawa at kakaginhawan, ay kanyang wawasakin ang mga banal. So it is difficult to destroy a Christian saying by the use of force. Force succeed only in making him or her stronger. Kaya hindi po tayo makuha sa pwersahan ng dyablo. Kanya tayong kukunin sa pamagitan ng mga bagay nito. Prosperity. Ngayon, halos ang madidinig mo sa maraming iglesia sa Amerika, guys, sinabi ko ng ating kapatid, wala na sound teaching, puro mga faith. Mataas na pananampalataya na gamitin mo ang kasulatan para makuha mo ang iyong gusto. Kaya, this Satan-filled human is in our midst right now. Until God permits. But after he had deceived them, he will proclaim himself to be the living God Almighty. Gagawa siya ng mga himala sa loob ng maraming mga gawaing Kristiyano. And then suddenly, kapag siya nasa Jerusalem, na-deceive niya marami sa mabubuting gawa niya, natulungan niya marami, tutulong siya sa mga proyekto ng maraming iglesia. Pagkatapos alisin niya maksara. And then he will say, I am God the Almighty, worship me. Kaya mangyayari po, ang mga Hudyo ay tatakbong palabas sa Jerusalem, tungo sa ilang o sa wilderness. Dahil sa dakilang kapagyatian na naging resulta mula sa abomination of desolation, walang iba, a Satan-filled person. Kaya be aware, mag-ingat po kayo bilang inyong pastor. The book of Revelation is happening now. Akala po natin ito ay mangyayari pa mga sequence of events of time. Actually, it's happening now. Yung pong sinasabi sa Apocalypse, sa pahayag, sa Revelation. Marami sa atin, sa loob ng iglesia, sana po dito wala, ay nakatatak na ang kamay ng marka ng beast, ng Antikristo, ng 666, at dito sa kanilang noo. Marami. Paano po? Ang kamay, saka ng kamay kaya itong pinili because it symbolizes the strength of man. Ang kalakasan ng tao. Dito siya kumikilos. Ang utak niya kapag ito'y puno ng mga bagay na makamundo. Hindi ka makatulog kundi yung mga bagay na sanglibutan nasa iyong isipan. You have the mark of the Antichrist. Sapagkat ang spirito ng Antikristo ay spirito ng sanglibutan. Kung ginagalawan niyong mga kamay ay puro mga bagay na magsanglibutan, you have the mark of the Antichrist. So be aware. Subalit ang Panginoong Yesus sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay kanyang pinahintulutan ang mga karumaldumal na mga bagay na ito ay maganap. He is the one who has been given authority over all flesh. Nandiyan ba kayo?
Sa Kanya ibinigay ang lahat ng pamamahala sa lahat ng laman. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, ang katotohanan ito ay hawakan niyo mahigpit sa inyong kaisipan. Taglay niya, nasa Kanyang pamamahala ang lahat ng tao. Ang mga offenses, ang mga pansalangsang ito na kailangan maganap dahil kanilang ding tinutulungan maging ganap ang babaeng pakakasalan ng kordero at ang kaharian ng Diyos ay may tatag dito sa sanglibutan. Nandiyan ba kayo? Ang mga bagay dito ay kailangan maganap. Ang sandahilan din para ang babaeng pakakasalan ng kordero at ang kaharian ng Diyos ay maging matatag at mahihanda. Pero mga kaibigan at mga magulang, we never are to fret ourselves the behavior of the wicked in this earth. Huwag po tayong maligalig o mabalisa patungkol po sa mga asal ng mga masasama dito sa lupa. Ito po sinasabi sa Psalm 37 and Psalm 73. Kundi lalo natin itaas ang ating mga ulo dahil po ang ating katubusan ay malapit nang dumating. Amen? Amen? Messiah will allow wickedness to come to maturity in this earth. Ipinahintulutan lamang ng Mesiyas na ang kasamaan dito ay mabot, hanggang ito'y mahinog. Then, pagkatapos po, He shall reap that harvest. Siya po'y mag-aani sa anihan na yan and gathering it into the ovens to be burned. Subalit ang mga matutuwid ay magniningning sa kaharian ng Diyos. Inahayaan niya the tares and the wheat lumago sa loob ng iglesia. Inahayaan niya ang damo at ang trigo nito ay mahinog. At pagkatapos, siya'y mag-aani. Kaya tayo po'y magalak. Our Lord Jesus, the Messiah, has overcame the world. He is the victor and Lord. He shall bring each one of us into glory as soon as we have been prepared. Siya po ay nagtagumpay na, siya ang Panginoon at dadalhin niya tayo ang bawat sa atin sa kaluwalhatian sa oras na tayo po ay handa na. Handa na. Amen? Tayo lang po ang pumipigil kaya hindi pa dumarating ang ulo. Iniintay niya ang kanyang katawan na maging ganap na katulad niya. Hindi makakarating ang ulo, walang iba kundi si Kristo. Hanggang hindi niya katulad ang kanyang katawan. He cannot marry yung hindi niya kamukha. So this is the trust the Holy Spirit is doing right now. He's preparing us. He's preparing us right now. Inihanda niya tayo para maging babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. I hope you are aware of that. Okay. That He should give, ituloy po natin ang ating binabasa sa John 17, that He should give eternal life to as many as Thou hast given Him. Upang mabigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinibigay mo sa Kanya. Ito pong panalangin ng ating Panginoon sa Kanyang Ama. Messiah Jesus of election, of divine choosing, runs throughout the Scriptures. Ito pong ating mapapansin. Ang konsepto po ng pinili o yung banal na pagpipili o pamimili ng Diyos, ay ito po yung ating masusumpungan sa buong kasulatan. Minsan po na mahirap para sa atin na ating maunawan kung paano ang Diyos kanyang piliin ang ilan, mga tao at hindi ang ibang mga tao. Hindi ba? Mahirap sa ating notion o sa ating pagkaunawa ang bagay nito. Also, the concept of elections goes against the notion of what is fair and what is unfair. Yun pong konsepto sa pagpili ng Diyos. Ito po ay sumasalungat sa ating pagkaunawa kung ano ang makatarungan at hindi makatarungan. Yun pong konsepto ng fairness o pagiging makatarungan natin
ito po ay nabaluktot. Our concept of fairness, it has been warped. Yung pong ating konsepto sa bagay nito kung ano makatarungan o hindi, nabaluktot po sa loob ng 400 na taon na nakaraan sa pamagitan ng mga turuan na ating tinatanggap. Yung fairness, yung makatarungan natin, na alam natin, ay hindi katulad ng Diyos. Kaya sa punto pong ito, hindi natin alam at hindi tayo makapag-atol na matuwid dahil na din sa ating kalagayan na ito. Dahil ang tao kanyang tinangkang gawin ang tao na isang Diyos. Ang pag-imagsik laban sa Diyos, laban sa lahat ng otoridad, ang siyang itinanim malalim sa loob natin sa maraming mga taong. Kaya hindi natin matanggap ang konsepto ng kasulatan that God is the potter and we are the clay. Hindi natin matanggap ang konsepto ng kasulatan ng Diyos ang siyang magpapalayo at tayo ang putik. At ang magpapalayo kahit anong kanyang gustong gawin sa isang palayo ay kanyang magagawa dahil tayo ay putik lamang. Ang konsepto nito ay hindi natin matanggap. We do not know that God is all-powerful and absolutely righteous. Hindi natin alam ng Diyos ay makapangyarihan at lubos na matuwid. It behooves us. Kinakailangan tayo po ay magtiwala sa lubos, sa kanyang katuwiran at sa kanyang katarungan. God Himself is the standard of all equity. Ang Diyos mismo ang siyang pamantayan sa lahat ng katarungan. All men are wicked. Ang lahat ng mga tao ay masama. God alone is good. God alone is good. Maliwanag po na ibibigay ng Mesiyas ang buhay na walang hanggan sa bawat individual na binibigay ng Diyos Ama sa Kanya. Ituloy po natin ating binabasa. And this is eternal life. And this is eternal life. Ang sabi ng ating Panginoon. At ito ang buhay na walang hanggan. What is eternal life? Ano pong buhay na walang hanggan? Eternal life is not perpetual existence. Ang buhay na walang hanggan po ay hindi yung walang katapusan o pananatili dito sa lupa. Alam po niyo dahil lahat ng spirito ay mabubuhay na walang hanggan. Lahat ng spirito ay mabubuhay na walang hanggan. 10 billion years from now, 10 bilyon sa mga taon mula ngayon, si Satanas at ang kanyang mga anghel at mga taong hindi nagsisi, sila po ay maghihirap pagdudusay sa lawa ng apoy. They shall be consciously alive, but none of these rebels possess any eternal life. Ang mga naghimagsik na ito ay hindi nila taglay ang buhay na walang hanggan. Lahat ng nakaunawa ay magsabi ng amen. O ano ngayon ang buhay na walang hanggan? Ito po kadugtong ng talata. That they might know Thee, the only true God. Na makilala ka nila, ikaw, na kaisa-isang tunay na Diyos. Nandiyan ba po kayo? It is the knowledge of God which is life eternal. It is the knowledge of God. Ang ating kaalaman, ang ating pagkakilala sa Diyos, ang siyang buhay na walang hanggan. Messiah Jesus Himself is the resurrection and eternal life from God. Ang Mesiyas mismo ang muling pagkabuhay, ang walang hanggang buhay mula sa Diyos. Messiah Jesus is the door to eternal life. Ang Mesiyas po ang ating Panginoon siyang pintuan sa walang hanggang buhay. The door to the knowledge of the Father. Siya po ang pintuan para makilala ang Ama. At sa ating pong pagpasok sa pintuang ito, tayo po ay pumapasok sa pastulan at dumuhan ng walang hanggang buhay.
Eternal life is gained by running a race. Ang buhay na walang hanggan, ito po ay ating makakamtan sa pamagitan ng pagtakbo ng isang takbuhan. Isang takbuhan na salungat at laban sa lahat ng alon at agos ng sanglibutan. Nandiyan po ba kayo? The way to eternal life is narrow. Alam natin yan. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay makitid. It is difficult to enter. Mahirap pasukin and difficult to follow. Mahirap na sundin. Subalit ang daan patungo sa kapamakan ay napakalawak. The way to destruction is wide, easy to enter and to follow. Napakadaling pumasok at sundin, and there is much company along the way. At marami kang makakasama patungo doon sa kapahamakan. The Son, or the Father and the Son, comes to the believer who guards and observes the words of the Messiah Jesus. Ang ama at ang anak ay darating sa mananampalataya na nagbabantay at ginagawa at tinutupad ang mga salita ng Mesiyas. The Son knows the Father and reveals the Father whomever He will. Alam po ninyo, ang anak lamang ang nakakakilala sa Ama. Kaya, siya lamang ang pwede magpakilala sa Ama, kanino man na kanyang nais. The knowledge of the Father satisfies the deepest longing of our hearts. Ang ating pong pagkakilala sa Ama ay binibigyan tayo ng kasiyahan. Kasiyahan sa pinaka-inaasam o minimiti ng ating mga puso. The knowledge of the Father is eternal life. Ang makilalang Ama ay buhay na walang hanggan. Amen? At ang kadutong po ng talata, and Jesus Christ, whom thou hast sent, as si Kristo Jesus na sinugo mo. Tuloy po natin ang talata. We don't have enough time. I have glorified thee on the earth, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Nabigyan kita ng kalwalatian dito sa lupa. Nandiyan ba kayo? Ito ba ang ating pagnasa? I have glorified thee on the earth, sabi ng ating Panginoon. Messiah Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nasa mundong ito, kanyang pinarangalan at itinaas ang Ama. Pwede sabihin po na isang tao, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung po siya ay nasa lupa, kailanman hindi namin nakita si Jesus nung siya ay nasa lupa. Pwede itong sabihin at patutuhanan ng mga tao nung ating Panginoong Jesucristo ay nasa lupa. Kailanman hindi nila nakita Jesus, bagkos ang nakita ng mga tao ay ang Ama. Ang nakita ng mga tao ay ang Ama. Why? Dahil Jesus denied Himself. Ikinailan ni Jesus ang kanyang sarili. Siya'y nabuhay para sa Ama. Siya'y nabuhay sa pamagitan ng Ama. Siya'y nabuhay kasama ng Ama. Siya'y nabuhay para sa pamagitan at kasama ng Ama. Ang kanyang mga salita, ito ang pinakasalita ng Diyos Ama. Listen, ang lumikha ng buong sansinakop, kapag binabasa ninyo ang kanyang salita, ito mismo ang kanyang pinakasalita niya, kalooban niya, kaisipan niya, puso niya, na kanyang ipinapahayag sa atin. So when we listen, when we hear, when we read God's Word, parang nagsasalita ang lumikha ng lahat ng bagay sa atin. Amen? Jesus denied Himself. Messiah did not seek His own will, His own pleasure, His own ambition. Ang Mesiyas ay hindi niya inanap ang kanyang sariling kalooban, ang kanyang sariling
kasi yan ang kanyang sariling ambisyon. Kanyang ginawa, tinupad, eksakto, ng buong tapat, buong ingat, buong sipag ang binigay ng Ama na dapat niyang gawin. Dapat niyang gawin. Messiah did not seek His own will. Messiah set aside His own life. Kaya hindi siya nakita ng mga tao actually. Ang nakita na dinigay ang Ama. Dahil itinabi niya ang kanyang sariling buhay. He gave Himself to the will and work of the Father. Kanyang binigay ang kanyang sarili sa kalooban at gawain ng Diyos Ama. Tayo po kaya na tinatawag niyang mga anak, ano po ang ating ginagawa? Will we continue in that sacrificial love? Tayo ba'y magpapatuloy sa isang magparayang, makapagsakripisyong pag-ibig na ito? Can we do that? Ituloy po natin ang talata at dito po tayo magtatapos. I have finished the work Thou gavest me to do. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, natapos ko ang gawain na ipinagagawa mo sa akin. Sa mga mananagumpay ng banal na Diyos, ang pangungusap na ito ay isa sa pinaka-inspiring na mga pananalita sa lahat ng kasulatan. Bakit po? Dahil ito po ang dapat maging asal o attitude ng mga mananampalataya sa kanilang pagharap sa physical na kamatayan. Na sana po masabi natin kasama ni Jesus, nung kanyang hinaharap ng kanyang kamatayan, I have finished the work. Kaya marami ngayon sa maraming mga Kristiyano, nag-i-struggles sapagkat they have not done the work of the Father they know they have to do, na kailangan nilang gawin. Kung ating pananaw sa buhay na ito ay kumain, magtrabaho, matulog, at magpakarami, wala na tayong kakaiba sa mga kabayo. There are two very important concepts. Meron pong dalawang mahalagang konsepto o kaisipan sa talatang ito nating binasa. Mga konsepto na kailangan diretsong taglayin at pasanin ng bawat sa mga pinili ng Diyos. These are the two important concepts in this verse. Every saint, without exception, has been assigned a specific task to accomplish during his or her pilgrimage upon the earth. Okay, ito pong unang mahalagang konsepto. Ang bawat banal, wala pong itinatangi, ay binigyan ng itinalagang espesipikong gawain na kailangan niyang magawa o matapos habang siya ay naglalakbay sa mundong ito. Okay? Pangalawang konsepto, it is possible to complete this task and to pass over to the other shore with a magnificent satisfaction that in truth we did accomplish perfectly our appointed task. Ito po ay posible na ating mong tapusin ang gawain na ito at lumipat po tayo doon sa ibang dalampasigan ng walang hanggang buhay na taglay ang napakarilag na kasiyan ng katotohanan ating buong ganap na ating natapos ang itinakdang gawain sa atin. Amen? Amen? Kaya, truly po, ang nagpapalusog na karne, nagpapalakas sa atin para tayo patuloy na sumulong, at ito po ang gawin, ang kalooban ng Mesiyas. Sabi sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, my meat is to do the will of the Father. Ito po ang karne ni Jesucristo.
At ang karne na nagpapalakas sa atin para tayo sumulong ay ang karne na sundin ang kalooban ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. At gawin yung ating bahagi sa gawain ng kaharian na ibinigay sa atin bilang isang individual, na ito ay ating tapusin habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Alam po ninyo, sinabi ko ito sapagkat ay mahalaga. Hindi natin tataglayin ang sapat na sigasig sa mga bagay ng Diyos maliban dumating tayo sa puntong kusang loob na ating ipresenta ang ating katawan bilang isang buhay na handog. Hindi natin maranasan ang sigasig na ito. Hindi natin malalaman ang mga bagay ng mga Diyos maliban dumating tayo sa puntong kusang ipresenta natin ang katawan na ito bilang isang buhay na handog, buong todong pagtatalaga sa Diyos. At kung hindi natin gagawin ito, mga kaibigan at mga magulang, hindi tayo makakarating na malaman ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay dito sa lupa. Ang tanong, ginawa ba na natin yan? Alam niyo po, every day, we are praying this sa harapan ng aking mga anak. Lord, I offer them as a living sacrifice each day. At sa aking buhay, Lord, it's another day. Inihaanda ko muli ang katawan nito. Kailangan katawan nito sa buhay na handog. Kung hindi natin gagawin ito, hindi natin malalaman ang kanyang kalooban. Why? Bakit po? Dahil ang puso natin ay divided. Kapag hindi mo ginagawa yan, araw-araw, hindi mo lalaman ang kalooban ng Diyos dahil ang iyong puso ay divided, nahati. Our mind is divided. Ang ating mga kaisipan ay nahati. Dalawang nagpapaligsan na interest at motibo ang nananan sa loob natin. Nandiyan pa ba kayo? Kaya you can never know the will of God. Meron dalawang nagpapaligsan na motibo at interest sa loob natin. Meron tayong mga sariling pag-asa, meron tayong mga sariling ninalayon, meron tayong mga sariling kasiyahan sa lugar ng pag-asa ng Diyos, sa goals ng Diyos, sa mga nilalayon ng Diyos, sa mga kasiyahan ng Diyos. So you will never know the will of God. Kaya malabo ang ating mga pag-unawa sa mga kaloob ng Diyos. Kaya hindi natin alam na mayroon palang inaasahan sa atin ang Mesiyas. Mayroon ba? Etong tanong ng iba. They don't know. A Christian believer who never has received Messiah, Jesus as absolute Lord of his and her life is not actually a Christian. Listen, as ang Kristiyanong mananampalataya na kailanman hindi niya tinanggap ang Mesiyas bilang kanyang absolute, lubos, todo, Panginoon ng kanyang buhay ay hindi Kristiyano. Baka sinasabi nga, sabi daw sa States ngayon, there are two Christians, enlightened or a believer talaga. Baka naliwanagan lang. In the New Testament sense of the term, alam po nyo, the disciples were termed Christians. Ang mga alagad ay tinawag na mga Kristiyano. Ang mga alagad sa Bagong Tipan ay tinawag na mga Kristiyano. At yung feedback roll. Alam niyo po kung ano ang isang alagad? Ang isang alagad ay isang tao na kanyang tinalikuran ang kanyang sariling buhay para siya o kanyang mabigay ang kanyang lubos na atensyon sa mga pag-asa, sa mga nilalayon at sa mga kasiyahan ng Panginoong Jesus. Yon ang isang alagad. Yon ang isang alagad. Yon ang isang Kristiyano. Ang alagad ay tinawag ng mga Kristiyano. Kaya upang ikaw ay matawag na Kristiyano, ikaw ay lumalakad sa mga buhay ng isang Kristiyano, mga alagad ng Diyos. Sa maraming mga pagkakataon, alam po ninyo, yung pong konsepto ng bawat mananampalataya ng pagkakaroon ng spesipikong gawain
na kailangan tuparin o gawin sa karya ng Diyos ay hindi isang kaisipan na maliwanag na ipinapahayag sa bawat pagpupulong ng maraming miyembro ng iglesia. Sa maraming pagkakataon po, sa mga maraming gawain ngayon, ang mga tao ay tinuturuan ngayon kung paano gamitin ang kasulatan para lalo nilang matagumpayan gawin ang kanilang mga sariling plano, ang kanilang sariling nilalayon, ang kanilang sariling ginhawa, ang kanilang sariling mga kasiyahan. Hindi yung paano nila magawa ang plano, nilalayon at kasiyahan ng Diyos. Ito pong pinapangaral ngayon, timbangin ninyo ang inyong nadidinig ng mga mensahe. Alos ang kasulatan ay ginagamit, tinuturo para yung sariling kapakanan, plano, kasiyahan ng tao ang maganap, hindi yung nilalayon at nais at plano ng Diyos. Bawat miyembro ng katawan ng Mesiyas, without exception, wala pong tinatangi, ay merong naka-assign na bahagi na kanyang dapat gampanan sa pagtatayo ng katawan ng Mesiyas. Magiging ito'y talento na pwedeng gamitin. Kaya, mga kaibigan at mga magulang, listen, if we will seek the Lord in sincerity, committing our way unto Him, acknowledging Him in all that we do, He shall lead us into the divine plan for our life. For our life. Kaya kung ating pong hanapin ang ating Panginoon ng buong sinseridad, ipinagkakatiwalang landasan natin sa Kanya, kinikilala natin Siya sa lahat ng ating ginagawa, ang Kanyang gagawin, Kanyang pinangako, tayo po Kanyang papatnubayan sa Kanyang banal na plano para sa ating mga buhay. Ngayon, hindi natin nagagawa ito, hindi natin nadidinig. We're so busy in everything except in seeking God's face. Then, kapag itong ating ginawa, mga kaibigan, our daily food shall be to do Messiah's will and finish His work. Yon ang magiging karni natin, yon ang magiging pagkain natin, na gawin ang kalooban ng Mesiyas at tapusin ang gawain na Kanyang pinagagawa at bahagi natin sa Kanyang kaharian. Kaya hindi tayo lumalakas, hindi nakakain ng karne, dahil we're not doing God's will and not trying to finish the work. Nandiyan ba kayo? Suriin ninyo ang inyong mga sarili ngayong umaga. Bakit kaya marupok tayo? Madaling matisod. Madaling ganito. Sapagat yung nagpapalusog na karne sa atin ay hindi natin kinakain. Iyon ang kalooban ng Mesiyas. Ang ginagawa natin ng kalooban ng pastor, kalooban ng tao, kalooban ng mga ibang mga tao, hindi ang kalooban ng Diyos. Messiah, Jesus died that we may live. Now we are to die so that He may live in and through us. Nandiyan ba kayo? Para ano po? So that His divine light may touch the people with whom we come in contact. Si Jesus po ay namatay para tayo mabuhay. At ngayon tayo ay dapat mamatay para siya mabuhay sa atin. Ito ay mahirap sa ibang mga Kristiyano. Ayaw nilang mamatay para yung kanilang individuality ay manatili. We have to die so that He may live in and through us sa pamagitan natin. So para po ang Kanyang banal na buhay ay mahipo ang ibang mga tao na sino man na ating makasalimuhan. We are speaking now of dying in the sense of giving our own ambitions and joy and turning our attention to the serving of the Lord. Kaya kapag tayo po ay nagpasyang, sana po ngayong umaga, nagpasyang huwag iligtas. Pero kapag tayo nagpasyang iligtas ang ating mga sarili, ito po'y mawawala natin. Subalit kung kusang loob nating bitawan ang ating buhay para sa kapakanan ng Mesiyas at ng Kanyang Ebanghelyo, we will save it. Ito'y ating maliligtas. Kapag ito'y ating ginawa, our life shall multiply because Messiah will bless the offering of our life and fill the multitudes of the earth with pieces of it. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ang handog ng ating buhay nito ay tatanggapin ng ating Panginoon at pakakainin niya marami.
sa pamagitan ng mga pira-piraso ng buwan nito na kanyang biniyak para makakain at lumabas ang kanyang buhay. I have finished the work which you gave me to do. Merong specific gawain na ibinigay ng Diyos sa inyo at meron ding konsepto at dapat trabaho ito na dapat nating tapusin. Amen? Can you say that to the Lord? Lord, ang pagnasa ko po, this is the very inspiring words. Kung tayo ay kukunin ng Panginoon before the time, kapag nakita ng Lord, He was satisfied with our life, at kanyang tayo nasa banig ng karamdaman, like the Lord before He faced death, I have finished the work. Natapos ko, Lord, ang gawain na pinagagawa mo sa akin. Napakasarap sabihin. At tunay, sa ating pagharap sa Kanya, Kanya masasabi, well done, thou good and faithful servant. Enter into the joy of thy Lord. Kaya sumagi ito mga kaibigan at mga magulang. Ano po kayang ginagawa natin sa kalooban ng Diyos? Are you aware of God's timing? Are we willing to set aside our own life, our own ambition, our own plans, everything? Gayong kanyang ginawa. The elect has been chosen because they will live for the glory of God and God alone. Maraming mga bagay na pinahayag sa atin ngayong umaga. Ang tinitignan ng Panginoon sa ating mga puso, Lord, I am willing. I am willing, Lord. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.